Magandang araw. Ngayon po ay gagamutin natin ang mga manok na tinamaan ng coccidiosis. So papatanggal natin sa kulungan. Napansin ko kasi na yung dumi nila merong pula at tingin ko meron ng dugo yung iba. So sa ngayon ay aalisin natin sila dito sa kulungan na to, at pagkatapos nito ay lilinasin natin yung kulungan na to. So pinapakuha ko muna ito sa bata. Yan po, kung makikita ninyo yung tae nila, basa. Karaniwan kasi na dumi ng manok bilog talaga. Yan mabasa tapos mapula. Dugo talaga. May kakaibang amoy pag mayroong sakit yung manok. Ayan. Nakikita ninyo yan. Close up. Yan. Yung pula na yan, dugo na po yan. So pag hindi po natin agapan to, damay-damay na po ito lahat. Saka mamamatay ito. Mataas yung mortality rate nito pag hindi natin agapan. So ang gagawin natin ngayon ay kunin natin sila lahat at lahatan na yung paggamot natin, kasi siguradong may tama na to lahat. So ang gagawin natin ay ganito. I-concentrate natin yung T-Pox na gamot. Ito yung T-Pox, yan. Yung isang sachet nito ay hati na lang natin sa 3, yung maliit na lagayan, tapos concentrated. Ang ginagawa natin ay 1 ml lang kada sisiw. Tinanggalan ko ng cryom itong syringe, tapos yan 1 ml kada isa. Yung papainom nito ay umaga, tanghali, sa kahapon. So straight 3 araw. So kung ganito yung gagawin natin, maaga pa natin to ng mas maaga. Yan. So ngayon po ay umaga. So mamaya yung next nyan, tanghali na naman, painumin lahat. Kung meron kasing tama na yung mga sisiw, hindi na po yan iinom ng tubig, hindi na rin kakain. So ang susunod niyan, mamamatay na sila lahat pag tinamaan, kasi yung dumi nila at mahalo dun sa feeds at makain ng ibang wala pang tama, magkakasakit talaga sila lahat. Itong T-Pox na to ay subok na to. Ito yung ginagamit natin sa paggagamot ng coccidiosis. So pagkatapos nito mga bukas, makikita natin na bumabalik na yung liksi ng ating mga sisiw. Ito naman sa paglinis ay ginamitan natin ng Sunrox. I-spray natin to sa kulungan para malinis, para mapatay yung mga virus at bakterya doon. So hindi ko na videohan yung pag spray ko dito, pero tapos na po. Tapos na pag spray. Yan, kita nyo, napapansin nyo basa pa. Yung painumin na tubig na yan ay meron po rin na T-Pox yan. Yan. At pagkatapos po matuyo yan ay lagyan natin ng tuyong karton para malinis po, para maiwasan natin yung pagdami ng bakterya. Itong karton. Tapos ang ginagawa ko naman dito, paglagay ko ng karton, nilagyan ko yan ng bond paper na gamit. Tapos yung bond paper na lang yung inaalis ko kapag marumi na. Yung kagandahan naman ng ganito na merong bond paper tayo na nilalagay, ay nakikita natin kung yung dumi nila ay meron talagang problema sa kanila. At sa paglinis natin, yung bond paper lang yung inaalis natin, saka pinamugahan, lagyan natin ulit ng bond paper. So yan na po, ibabalik na natin yung mga sisiw. Yan, 20 piraso to na RIR, Rhode Island Red. Hindi pa naman sila masyadong matamlay, pero nakita ko po dyan mayroon pong 5 piraso na parang nakayuko na lang sa gilid at ayaw na kumain, ayaw uminom ng tubig o gamot.
So marahil may tama na po yung iba nito, pero malakas lang yung immune system nila, pero darating ang araw na hihina talaga sila. So mas maganda na lahatan na yung gamot natin dito. Ayan, yung makita natin dito sa bond paper na to, wala na, medyo konti na yung dumi na may dugo. So alisin natin to. Ganyan lang ginagawa ko. Alisin natin tong, lagyan natin ng bond paper, tapos alisin ang bond paper at lagyan ulit. Tuloy-tuloy yung paglinis araw-araw. Ito rin kasi naging suggestion ng pinagkunan natin ng mga sisiw. Makikita nyo po yung bond paper, meron mga dumi, pero wala na po yung mga pula na may dugo na dumi nila. So, yan po, nilagyan natin ng panibagong bond paper. So, parang masaya naman uli yung mga sisiw natin, mas malinis na naman tingnan. Yung ginagawa ko naman dito sa mga sisiw, kapag matamlay na sila, maglalagay po tayo ng saging, kasi parang panibago na naman sa panlasa nila, at makikita nila na mayroong bagong pagkain. Pag-aagawan po nila yan. Ito po, parang treats na sa kanila. Yan po, lagay natin yung mga saging. Pwede din yung papaya, yung hinog na papaya. Yan, parang nahihiya pa sila, ayaw nila lumapit. Maya pag punta ng isa dyan, lahatan na sila. Mag-aagawan na po sila dyan sa saging na yan. Siguro minsan nasasawa na rin sila sa feeds, kaya mas maganda bigyan din natin sila ng mga treats na pagkain, parang dessert nila. Yan, magagawa na po yan. Yung dahon din ng Madre Agua pwede din natin ilagay dito, ikabit lang natin. Saka yung dahon ng papaya, mainam po yun na gamot, kakainin po nila yan. Para ika-thirding po nila ngayon. So nakikita natin na maliksi na po sila lahat, at luckily wala pong nadali sa kanila, wala pong mortality. So naagapan natin lahat. Ayan, maliksi na po sila lahat. Hanggang dyan lang po yung video natin, at salamat po sa inyong panonood. Sana po ay meron kayong napulot na aral, at sana po ay makatulong ito sa inyo. Salamat po. God bless us all. I shall return.